Opo, attorney, ano pong takeaway ninyo doon sa naging unang 3 araw ng pagdinig ng impeachment court sa impeachment complaint kay VP Sara? Sa akin hong tansya, sa aking sariling opinyon, dapat ho mag-alala na si Vice President Sara Duterte. Sapagkat ang nakakaunos ho ngayon ay ang prosecution. Unang-una sa mga opening statements, malinaw at mahalaga yung ginawang opening statement ni lead prosecutor Congresswoman Jinky Luistro. Sa kabilang panig naman, yung opening statement ng depensa, may pagka-arrogante yung dating at ang tinutuligsa pa rin ay yung constitutionality or yung proseso. Hindi ho niya inilahad yung kanilang ipipresentang ebidensya. Yun ang mahalaga kasi sa opening statement, bibigyan mo na ng summary kung ano yung ilalabas na ebidensya. Pangalawa, yun yung presentation ni Attorney Ligutan, malinaw po yung kanyang ginawang paglalahad. Klaro ho sa mga ordinaryong mamamayan kung anong gusto niyang patunayan. Sa kabilang panig naman, yung cross-examination, wala hong napabulaanan sapagkat yun yung atensyon nung nagko-cross-examine, hindi ho patungkol doon sa katunayan nung testimonya ng testigo, kundi again, procedural at technical ang ginawa niyang cross-examination na hindi naman mauunawaan ng taong bayan yan eh. At saka yung mga objection dapat, yung objection dapat, kung ano yung mahalaga, hindi yung technical. Opo. Pero ang sinasabi po kahapon ni Attorney Narvasa, yung nag-cross-examine kay NBI agent Kanilong, wala naman daw pong malinaw na proof na talagang nag-hire ng assassin si VP Sara at yung katagang assassin ay nanggaling lamang daw po doon sa mga nagkaroon ng maling pagbasa sa kanyang mga statements. Hindi ho naman kinakailangan magkaroon ng katibayan na nag-hire ng assassin eh. Ang maliwanag ho at ang mahalaga ay yung kanyang sinabi na meron siyang kinontrata na mamamatay tao. Hindi ho mahalaga, hindi importante na meron talaga siyang kinontrata. Dahil ito ho ay ang Article 4 ay ang asunto ay yung pagbabanta sa buhay. So hindi ho mahalaga na talagang meron siyang kinontrata na mamamatay tao. Mas pumapasok siya doon sa yung intent mo na magkaroon ng mangyaring masama sa kapwa mo, hindi sa kung ikaw ay talagang nakapag-hire ng tunay na tao para pumatay ng kapwa-tao. Tama ho kayo dyan. Ang mahalaga dyan, nagbanta ka dahil ito ang intention mo. Hindi mahalaga na talagang may kinontrata ka. Pero ang sinasabi rin po ay, kaya yun naman daw po ay response ng Pangalawang Pangulo doon sa di umano'y Project Romanov na di umano'y plot against her and sa family po ng mga Duterte. Yun ang kanilang paliwanag. Subalit, hindi ko kapanipaniwala yan sapagkat yung banta ay inulit pa niya sa ibang okasyon. 2 beses niyang inulit at sinabi niya, seryoso siya. Opo. Yung anggulo, Attorney Bukoy, na noong una ay ipinupursu ng defense team na ma-play sana ng buo yung more than 2 hours na video ng virtual press conference ng Vice Presidente na eventually hindi naman din natuloy. Sa tingin po ninyo, magiging mas advantage ba sa panig ng defense team kung buo talaga para mailatag nga daw ho yung konteksto ng kung bakit nabanggit ng Vice Presidente yung alleged na pagbabanta sa buhay ng Pangulo ng First Lady at na dating Speaker Romualdez? Sa kaisipan nila ay mahalaga sa kanila yan. Subalit, hindi ngayon ang panahon para ipalabas yan. Darating ang kanilang panahon, pag sila na naglalahad ng ebidensya, na pwede nilang i-play yan. Ipakita nila kung talagang relevant yung ibang bahagi nung press conference ni VP Sara. At kahapon, natanong pareho yung magkabila, yung prosecution, ang sabi ni Attorney Lorna Kapunan, kung i-assess po nila yung naging trabaho ng prosecution team sa unang 3 araw or at least kahit kahapon, 10 out of 10 yung naging performance po ng kanilang mga abogado. Nung tinanong naman yung kabilang panig sa pamamagitan ni Attorney Michael Powa, 10 out of 10 din ang naging performance ng kanilang counsel doon sa isinagawang cross-examination. Bagamat sabi nyo kanina, kung kayo ang tatanungin, mukhang nakalamang sa mga unang 3 araw ng paglilitis ang panig ng prosecution panel, di ho ba? Paano po natin titimbangin yung ganong pareho na nagkiklaim po sila na parehong maganda ang naging performance ng kanilang legal team? O syempre, aasahan ho yan. Hindi naman sasabihin nung magkabilang panig na
may kakulangan sila. Siyempre ho, ang sasabihin nila, kontento kami, nakascore kami. Subalit, sa aking opinion, ay dapat mag-alala na si VP Sara. Dahil ang nakakaungos ngayon ay ang prosecution. Opo. Siguro bago lang ikangay pumalawig pa yung tanungan, kayo po pala dating spokesperson ng House Prosecution Panel. Baka ang dating sa ibang nanonood at nakikinig, kaya ganun yung nagiging Opo. takeaway po ninyo, mas nakalamang ang Prosecution Panel dahil dati nila kayong Dati. kasamahan doon sa prosecution team. Opo, lahat naman tayo nakapanood eh. Lahat naman tayo ay kayang magtimbang kung ano yung kinalabasan ng unang 3 araw. So, yung akin ho, yan ang opinion ko, at base ho yan ay batay sa aking napanood, na napanood din naman ng madla. Opo. Kahapon po, attorney, syempre may mga kumusyon, yung iba kasing mga senator judges na hindi naman din mga abogado, at gaya po namin na hindi naman din mga abogado, merong mga paraan ng pagtatanong na sa rules of court ay hindi ho pala dapat ginagawa. Halimbawa ho yung naging paraan ng pagtatanong ng isa na para bang nasa punto na ng pagbibigay ng conclusion na tinatanong kung meron nga bang guilty or hindi guilty doon sa article of impeachment na isa pa lang, papaano ho bang dapat na tumatakbo ang line of questioning ng mga senator judge? Ang senator judges ho ay malawig ang kanilang diskresyon sa pagtatanong. Dahil ang bottom line ho dito, ang suma nito, dapat ang mga tanong nila ay magbigay ng makakuha ng kaliwanagan sa testimonya ng testigo. Subalit, tama ho kayo, hindi sila mga abogado, hindi nila alam, hindi sila pamilyar doon sa lawig ng pagtatanong. Ano ba yung katanungan na humihingi na ng konklusyon sa pruweba, no, sa article na nililitis. So hindi rin natin masisisi, gaya ho nung kay Senator Hontiveros, nagpaumanin siya na hindi siya kasi pamilyar. Ang naging problema, doon dumaloy yung pagtatanong at kasagutan. So hindi ho natin masisisi yung ilang senator judges na nagtatanong, na naghahanap lang ng kaliwanagan kung lumilihis at pumupunta na sa punto ng konklusyon. Opo. At doon din sa parang day 2 yata ng pagdinig ng impeachment court, meron dong nababanggit na makailang ulit na ino-object nung panig ng depensa yung anyay leading questions nung defense team o nung prosecution counsel doon sa kanilang testigo. Paano ho ba nating masasabi na leading question at bawal ho ba yon sa isang pagdinig sa korte? Ang leading questions ho ay hindi katanggap-tanggap sa rules of court. Sapagkat pag leading question, ang tumitestigo ay yung abogado na hindi yung testigo. Subalit, pagdating ho sa impeachment, katanggap-tanggap po, hindi ho yung katanggap-tanggap in general, no? Because, gaya na nabanggit ko, ang tumitestigo ay yung abogado. Kung may dapat iwasan yan sa impeachment, dahil mas may leeway ho ang impeachment, dapat iwasan. Subalit, ang tingin ko ho, hindi naman leading yung mga tanong, no? Dahil ang hinihiling ng katanungan ay pagpapaliwanag. So, pag pagpapaliwanag ko ang hinihiling ng tanong, hindi ho leading yun. Opo, at meron din pong sentimiento na parang scripted yung mga sagot nung witness ni Ginoong Kalilong. Could you enlighten us, attorney, kung ang mga witnesses ba kapag umaharap din sa trial, paano ba sila naghahanda? Lalo kapag sila ay handpick ng kanya-kanyang panig, kung siya ay witness ng prosekusyon o siya ay witness ng depensa? Yan o, ang testigo, pagka pinili ho yung testigo, inaalam ng abogado na magpipresenta sa kanya kung ano yung kanyang testimonya. At ayon sa kanyang testimonya, yung mga katanungan ho ay doon idadaloy, doon dadalahin. Scripted? Maaring hindi, maaring scripted. Pero yung script hong yan ay ayon sa testigo, hindi ho ayon sa abogado. Okay. Kung ano ho ang naipresenta initially nung testigo na mga nalalaman niya na may kapasidad din siyang i-discuss kapag siya ay natanong na doon sa mismong paglilitis. Tama. Kasi ho, kung wala siyang kapasidad, mahuhuli yan sa cross-examination. Mahuhuli yan. Kung bagay kahit pagbalig-baligtarin man ng Oo. tanong, kung talagang totoo naman yung pinanggagalingan ng kanyang mga sagot, pareho rin ang magiging sagot kahit may script man o walang sinusundan. Tama. Gaya ho nung kay Kalilong, nakadirekta ho yung kanyang testimonya kung sa cross-examination, kung ano yung kanyang testimonya sa direct examination.